the Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, anong nangyari kahapon? Good morning, Ted. Good morning, Cha. Ayun, anong nangyari kahapon? Well, meron tayo, Brad, Ted, Zoom online training sa Ilocos Training and Regional Medical Center. Napunta ka na Ilocos? ITRMC. Sa La Union. Napunta ka na La Union? Hindi naman. Online lang, Brad, Ted. It's a Zoom. More than 200 doctors and staff ng ITRMC. Nag-start kasi kami, Brad, Ted, around 8:15. Okay. Natapos ako mga 9:20. Nakaabang naman ako sa StreamYard. Kaya lang matagal din yung ano natin kay Kowa, no? So, and so kasi akala ko you are in the middle of your speaking engagement kahapon. Anyway, sige. So, marami po nag-aabang sa atin kahapon. Hindi po ito natin napakinggan. So, yun din pong ating supposed to be winner mamaya sa What's on Your Mind ay yung pong ating Bible verse, hindi kahapon, nung Miyerkules. Okay? And also, mamaya po meron tayong magandang mga balita po para sa ating dalawang case study na ating po namang pinag-ambag-ambagan itong nagdaang pong araw. Okay? So, Brad Jeff, all yours. Good morning. Again, wow, you woke up like that. Yan. Siyempre. Okay. Sige. Yan. Ayoko nahuhuli sa gandang lalaki mo, Ted. Baka masyadong malayo pag nagtatabi tayo sa screen. Hindi naman, Your Honor. Manifestation lang po, manifestation. Madam Chairman, you may proceed. Okay. Happy birthday, Tito Boy Ang. Hindi ko nabati kahapon. Tita Julie, yan, nabati ko ng iyong may bahay. So, again, maraming salamat lang po sa ITRMC sa pagkakataon na ako'y nakapag-share ng salita ng Diyos sa inyo. Nasa buhay po tayo ni Moses. Sinusubaybayan natin yan mula last week. Nalabas na sila sa Egypt, nahati na yung dagat. Nung tumawid yung mga Israelita, nakatawid sila, bumalik po yung dagat nung nasa gitna yung mga sundalo ng Egyptian. Okay, however, ito po sitwasyon ngayon. Disyerto naman yung kinakaharap nila kasi para makatawid ka ron sa Canaan, sa Promised Land, meron pong disyerto. I was given a chance to see this desert. Tinawid din po namin yan. Of course, nakabus naman. So wala pong tubig, walang pagkain, wala namang convenience store. Ang tanong, kaya bang mag-provide ni Lord, okay, sa gitna ng disyerto? Ang sabi po sa Filipos 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi nito, out of His, glorious riches. Gaano pa kayaman ng Diyos? Well, kanya po ang pag-aari niya ang lahat. Kinausap ni Lord si Moses, sabi po niya, tuwing umaga may hamog na babalot sa lupa. Pag natuyo to, magkakaroon ng malipis na covering yung lupa. Ang tawag doon, yung manna from heaven po yun. Bread from heaven. Para siyang flaky na tinapay. Okay? May sample po itong inilagay doon sa loob ng jar na nasa Ark of the Covenant. Ang instruction lang po ni God, ito lang kay Moses. Sa loob ng 6 na araw, kukuha sila ng sakto lang for the day. Except yung 6 days, yung pang-6 na araw, good for 2 days ang kukunin nyo para you can practice Sabbath the following day. So, ang siste, huwag kang kukuha ng sobra for the day. Yung kailangan mo for the day, yun lang ang kunin mo. Kasi pag sobra yan, ayaw mo magtiwala sa Diyos na bukas ng umaga, meron ulit, kukuha ka, magkakamal ka ng sobra. Kasi you don't trust God. Ang sabi ng Diyos, mabubulok lang yan sa gabi, yung sobra mong kinuha at babaho sa buong kampo. So, tinuturuan sila ng Diyos. Number 1, ako ang provider nyo kahit nasa gitna kayo ng disyerto. Number 2, okay, naniniwala ba kayo sa akin na ang sinabi ko ay totoo? Ting umaga, for 40 years po niya itong ginawa. For 40 years na nasa disyerto sila dahil ang kukulit nila, hindi ako magmamaliw, hindi ako sasablay, na everyday, mayroong manna from heaven na babagsak sa inyong harapan. Pangatlo po, tinuturo sa kanila, contentment. Huwag kang kumuha ng sobra. Okay? Kasi kung ako, ang Diyos na may creation ng lahat, naniniwala ka ba sa akin na hindi kita pababayaan? So again po, kung tayo hindi nagtitiwala sa Diyos, magkakamal ka. Kaya po may mga greedy na tao.
Okay? 3 taon lang tong posisyon ko, 6 na taon lang tong posisyon ko, magkamal na tayo, baka iba na nakapwesto sa susunod. Minsan lang tong negosyo na to, dayain mo na yung SSS pag-ibig ng mga empleyado mo kasi nga, okay, para mas marami kang kitain. So, if you don't trust God, didiskarte ka sa sarili mo, magkakamal ka ng illegal at immoral na pamamaraan kasi nga po, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Ganun lang po kasimple yon. Pero kung may trust tayo kay God, Lord, alam kong bukas, uulan ulit ng mana, kukuha lang ako for the day. Yung kailangan ko lang, because I know, I trust you, and I have contentment, ito lang kaya kong kainin ngayon, ito lang ang kukunin ko. Yung po'y tinuturo sa kanila ng Diyos. At pangatlo po, tinuturo rin sa kanila ng Diyos, na kung mahal ka ng Diyos, at mahal mo siya, doon po mangingibabaw yung pagtitiwala mo sa Kanya. Kung wala pong relasyon sa Diyos, malabo po tayo magtiwala. Kaya po from day one, ang tinuturo ko sa inyo, ang Diyos po na to, naglolong ng relationship sa atin. Madalas tayo lang tumatalikod sa Kanya. Madalas tayo lang yung nagiging Diyos at dumidiskarte, ako ang magkikreate ng sarili kong mana, hindi lang for the day, para pa sa hanggang apo ng apo ko, hindi na maghihirap, magkakamal ako ng maraming pera at ari-arian. Now, kung ginagawa niyo po yan sa legal at moral na pamamaraan, okay po yan. Go ahead, magsipag ka. Pero kung tayo po ay out of boundary na po, illegal at immoral ang iyong pagkamal ng ari-arian at yaman, hindi mo gugustuhin yung ending. Dahil ang Diyos po, hindi niya po ito tolerate ang kasamaan upang ikaw ay magkamal ng yaman. Filipos 4:19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Binigay na po niya ang ultimate need natin, Savior. More than your physical need, He sent His Son to die for you and me. Because ang ultimate need natin, hindi po physical na pagkain, kundi eternal, yung spiritual, na magbibigay sa atin ng eternal life. Tayo manalangin, Panginoon. Salamat po sa inyong reminder again sa amin. Kung sinustain mo ang mga Israelita for 40 days, may tubig sa gitna ng disyerto, may pagkain sa gitna ng disyerto, nagpadala ka pa nga ng quails, mga pugo, para may meat naman sila, hindi lang puro tinapay. Lord, kung ginawa mo yun sa kanila, gagawin mo rin sa amin. Ang key, Panginoon, ay ang relasyon sa iyo upang magkaroon kami ng tiwala sa iyong mga salita. Patawarin niyo kami pag dinadoubt namin ang salita mo. Mula ngayon, magtitiwala kami sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, maraming salamat po muli na kami nakapakinig sa napakagandang mensaheng inihatid po ni Brad Jeff sa aming lahat. Lord, thank you po sa inyo pong pagbibigay ng panahon kay Brad Jeff para po maihatid ang mga balitang ito. Lord, bless his mission always. Laging po niya aalagaan, lalo ng kanyang kalusugan, and also bless his family at lahat po ng kanyang mga kaagapay sa kanyang ginagawang pagmimisyon. Salamat, Lord, sa araw po na ito. Salamat, Lord, and we pray para po sa gift of contentment. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Gift of contentment. Salamat na marami, Brad, sa iyong reminder na iyan sa aming lahat. Si Chacha dito, namnam ang aral na iyan. Ngayon siya ay kontento na. Of course. Oo, wala na siyang mga side Wala na order. akong mahihiling pa. Wala ka ng dessert. Wala na. Okay? Kumbaga, sabi nga ng kanta ni Daniel Padilla, nasa iyo na ang lahat. Ang lahat. Wow. You got it all. Kaya puro pasasalamat na lang. Kumbaga Amen. dati kasi ang mga prayers mo, sana po ganito. Ngayon wala eh. Lord, ikaw na bahala. Opo, amen. Salamat sa blessings. Ganun na lang. Saka, Brad, Ted, kung may sobra ka, Mm-mm. it's meant for others. Okay? Amen. Kung pagbukas mo nung cabinet mo, may 3 sardinas, isa lang kailangan ko. Baka yung isa kailangan ng gwardiya mo sa guardhouse paglabas mo ng village. O kuya, sa'yo na to, may sobra akong isa eh. So, kaya po sobra yan, God wants you to be a channel of blessing. So, most likely, ganun po yan. Huwag tayo magtamal, 300 na yung sardinas mo, out of date na yan, di ba? So, kaya lang may fear kasi tayo eh. So, be a blessing to someone else, tulad ng ating mga happy anonymous. Amen. Yan. Sige, so bukas, Brad Jeff, Friday na, di ba? Ang bilis, Brad Ted. Sige. So, we'll catch you again tomorrow, Brad Ted, Brad Jeff, and gladly, Brad, na mukhang nakapagpahinga ka. Yes. Oo, at kami nga ay kahapon ay nabahala kasi first time na nangyari yon.
Maliban doon sa iyong kawalan ng signal sa Davao, first time na nangyari na hindi ka namin napakinggan. Okay, Brad, salamat na marami. Brad, talking about napakinggan, si Mark Marangui, sabi nung kaibigan ko si Kors, Pastor, nasa Grab kami ngayon, lagi raw nakikinig sa'yo ang Grab driver namin. Mark Maranguis, thank you so much for listening. Ayan. Good morning po, Sir Mark, at sa lahat ng mga Grab drivers. Super daming Grab drivers na nakatutok sa atin. Maging mga taxi drivers. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you. So Brad, we'll catch you again tomorrow. Maraming salamat, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.